triumphantly raised, who fashioned and made us, protected and stayed us, who guides us and leads to the end of our days. His banners are o'er us, his light goes before us, a pillar of fire shining forth in the night, till shadows have vanished and darkness is vanished, as forward we traveled from light into light. His law he enforces, the stars in their courses, and sun in its orbit obediently shine. The hills and the mountains, the rivers and fountains, the deeps of the ocean proclaim him divine. We too should be voicing our love and rejoicing with glad adorations, a song let us raise, till all things now living unite in thanksgiving to God in the highest. Hosanna and praise. They bound the hands of Jesus in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Upon his precious head they placed a crown of thorns. They laughed and said, behold the King. They struck him and they cursed him and mocked his holy name. All alone he suffered everything. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. When they nailed him to the cross, his mother stood nearby. He said, woman, behold thy son. He cried, I thirst for water, but they gave him none to drink. Then the sinful work of man was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. To the
gave himself to die. Salvation's wondrous plan was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Lead me gently home, Father, lead me gently home. When life's toils are ended and parting days have come, sin no more shall tempt me, ere from thee I'll roam. If thou only lead me, Father, lead me gently home. Lead me gently, lead me gently home. Father, lead me gently, lest I fall upon the wayside. Lead me gently, gently home. Lead me gently home, Father, lead me gently home. In life's darkest hours, Father, when life's troubles come, keep my feet from wandering, lest from thee I'll roam. Lest I fall upon the wayside, lead me gently home. Lead me gently, lead me gently home. Father, lead me gently, lest I fall upon the wayside, lead me gently, gently home. Lead me gently home, Father, lead me gently home.
when temptations our fodder when sore trials come. Be thou near to keep me, take me as thine own, for I cannot live without thee, lead me gently home. Lead me gently, lead me gently home, Father, lead me gently, lest I fall upon the wayside, lead me gently home. Magandang gabi mga kapatid. So, Lunes po ng gabi ngayon sa pagsusumikapan po nating magkaroon po ng pag-aaral Monday, Wednesday, tsaka po Friday. Dahil po sa araw ng Sabado, sa March 15, ay magkakaroon po ng gospel meeting sa Aduas, Panikitarlac. Ito po isang bagong gawain na sinimulan ni kapatid na Sani Ibanez Jr. Tatlo po ang magiging tagapagsalita, ang inyong lingkod, si kapatid na Rudy Yap Jr. at saka si John Arbor Tacbat o aka Jojo Tacbat. Yun po ang magiging mga tagapagsalita doon po sa gospel meeting na yun. Meron din po isang gospel meeting sa March 31. Titignan ko lang po yung eksaktong lugar po para kung gusto po niyong pumunta ay makapunta po kayo po doon sa lugar na venue nung gospel meeting na yon, mga kapatid. Ito po ay sa Tondo, Maynila, sa panguna po ni kapatid na Ray Tacbat. Po ang address po sa March 31 sa Jollibee Pretil, Pure Gold, Tayuman Street, corner 1 Luna Street, Tondo, Manila. Yun po ang address. So, yun po sa Jollibee Pretil, malapit sa Pure Gold. Tayuman Street, corner 1 Luna Street, Tondo, Manila. Yun po ang address ng venue ng gospel meeting po ng Church of Tondo, na kung saan nangangaral si Brother Ray Tacbat. Tatlo rin po magiging speakers po doon. Si kapatid na Noli Villamor, matagal ko na rin po hindi nakikita. Si Brother Rudy Yap Jr. at saka ang yung lingkod. Po. So yun po, sa March 31, magkakaroon din po ng gospel meeting dyan sa may Tondo, Maynila. Doon po sa Jollibee Pretil, Pure Gold. Yun po, doon po ang venue ng gospel meeting na yan. So, binabati po natin ang lahat ng mga kapatid. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, mga kaibigan, na nakikinig po at nanonood sa ating Facebook Live. Yun po ang ating mga kaigsoon. Maayong gabi sa inyong tanan na igsoon, sa tanang mga naminaw sa atong programa at sa ating pong mga kakabsat na imbag nga rabi kada kayo amin kakabsat. Noon po sa mga katugangan natin sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Dito po sa mga may Pangasinan, Masanto sa Labi, si kayo namin. Kung kayo po ay taga Malaysia, Indonesia, salamat malam. Yung po ang good evening nila At kung tayo po, kayo po ay taga Carabao Island, isang island na walang Carabao. Yan din pangalan din po ay Hambil. Pero officially, ang pangalan po ay San Jose Romblon. Mayad ng gabi sa tanan. So yun po ang ating pagbati. Yung mga Kapampangan, may pabingi kaya ko nga. So ang ating pong serye tuwing Lunes, kung alala po nyo, ay tungkol po sa mga halimbawa ng mga naging Kristiyano sa aklat na magawa o examples of conversions in the book of Acts. Yun po ang ating magiging serye tuwing Lunes.
Sa Miyerkules, atin pong pag-aaralan ng expediency. Saan ang galing yun? Alam nyo, doon po sa mga ibang pinag-aaralan po natin, binabaliwala natin ang necessary inference or necessary conclusion. Inaalis natin yun. Kumisa nang palagi natin tinatanong, halimbawa, mga examples na ating mababasa. Kumisan, gusto natin word for word. Ay, kumisan hindi pwedeng word for word, lalo na pagka ito'y galing sa necessary inference o necessary conclusion. Ano po? So, yun po sa araw ng Miyerkules. Yun ang ating pag-aaralan. Naging mainit po ang balitaktakan doon sa issue po ng kung maaaring magbautismo ng bahay. Ano po? Hindi natin sinasabing kailangan siya mag-baptize. Kung maaari siya. So, sana po naging pag-aralan nyo ng mga kapatid na nakinig. Ano po? So, sa gabing ito, tulad po ng ating sinabi, ang ating pag-aralan po ay tungkol po sa conversion of the Samaritans sa Acts chapter 8. Kung titignan po natin ito, ang konteksto po, bakit nagkaroon po ng mga Kristiyano sa lugar, sa syudad po ng Samaria, ay dahil po nagkaroon ng malaking pag-uusig lamang sa iglesia sa Jerusalem. Ito po ay nagsimula doon sa pangangaral ni Esteban o Stephen, na kung saan tinangaran niya na itong mga Hudyo at katulad ng kailang mga ninuno na pinatay at sinaktan ng mga propeta, ay ganyan din ang ginawa nila sa ating Panginoon. Pinatay nila ang ating Panginoon. At dahil po sila ay nasaktan ng gigil, pinatay nila si Stephen. At doon nagsimula po ang malaking pag-uusig laban sa mga iglesia sa Jerusalem. Ang nangyari po diyan, kung babasahin natin ang unang talata, yung mga pinag-uusig po ay nagsipangala. So sila ay nagsipangala. Umalis sila sa lugar ng Jerusalem, maliban lang po sa mga apostles. So yung mga apostles po ay natira sila sa Jerusalem. Ito nga po ay dahil sa pag-uusig na simula kay Esteban. Alam po niyo, si Esteban, hindi naman po siya manggugulo. Hindi po siya troublemaker. Ipinapangaral lang po niya yung katotohanan. Kuminsan, pag meron nagtuturo ng totoo, at meron po nagre-react, nag-overreact, doon siya tinuturo niya ng totoo, sinasabi nila yung nagtuturo ng totoo ay troublemaker. Actually, hindi. Kung ganoon po ang ating pagtingin sa isang tao nagtuturo ng katotohanan, therefore si Stephen o si Esteban ay isang troublemaker. Dahil tinuro lang po niya ang katotohanan, di ba? Babasahin po natin, nang araw na yon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig sa Acts chapter 8 verse 1 laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga pusto. So yun po ay nagkaroon ng great persecution. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So sila po ay nagsipaglakbay, nagsipangala sa lumang salin, maliban lang po sa mga apostles. Itong layunin po ng mga pag-uusig laban sa mga Kristiyano ay yung kaisipan na kung uusigin mo o papatayin mo ang Kristiyano ay ihinto na sila sa ganong klaseng pananampalataya. Yun ay kaisipan ni Satanas. Sabihin, kung sasaktan mo yung mga yan, o papatayin mo sila, ihinto sila. Ay, hindi doon sila nagkamali. Kasi kung papatayin mo yung mga Kristiyano, mawawala na yung relihiyon yun, di ba? Pero hindi, dahil lang naging bunga ng dakilang pag-uusig na yun, yung mga nagsipangalat ay nagsipangaral. Ito nga po ang tingnan natin, no po. Ang nakasulat po rin sa Acts chapter 8 verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangalang salita. Generic po yan, di ba? Pwede ba nating isipin at tignan na yung mga nagsipangalat na lalaki lang? Meron ding babae. So in other words, meron din pagkakataon na yung mga babae, pinangaral nila sa ebanghelyo. Marahil pinangaral nila sa mga kapwa nila babae.
So, hindi limitado sa mga lalaki, di ba? Kasi, ang mga nagkawatak-watak kanya eh. So, ito po, in general, yung mga nagkawatak-watak, pinangaral po nila ang salita o ang ebanghelyo. Dito po sa simula, nakaabot po sila sa Judea at Samaria. Yun ang unang pagpunta nila. Actually, hindi lang doon nakarating itong mga kapatid na ito. Kung lulundag tayo sa Acts chapter 11, dito po sa verse 19 hanggang verse 22. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo dahil meron pa silang prejudice laban sa mga Gentiles dahil hindi pa nangyari yung conversion ni Cornelius na isang Gentile. Subalit may ilan sa kanila mga lalaking taga Cyprus o Cyprus at taga Cyrene nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Grego na ipinangangaral ang salita ng Panginoong Jesus kanya. Sumasa kanilang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang ng sumasampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. So doon itong pagkawatak-watak nitong mga kapatid sa Jerusalem ay nagdulot pa ng pagkalat ng ebanghelyo at ang paglawak ng mga iglesia. Bisa nagkaroon po ng gawain sa mga lugar na kung saan sila nangaral. So yun pong layunin ni Satanas na pahintuhin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-uusig at pagpatay sa mga Kristiyano, hindi nagtagumpay. On the contrary, dalo pang dumami ang mga Kristiyano. Yung mga lugar na dati walang Kristiyano ay nagkaroon ng mga Kristiyano. Dahil po yung nagkawatak-watak ay pinangaral po nga nilang ebanghelyo. Now, dito po sa gawa, sa 8 kabanata, ang pinakamangaral po dito na in focus ay si Philip. Na later on, tinawag siyang Philip the Evangelist. So, hindi po siya apostol, siya isang mangangaral. Kung tupunta po tayo sa Acts chapter 21 verse 8, yung pong bating, di ba, yung bating, pagkatapos mangaral ni Felipe sa bating, si Felipe naglakbay hanggang makarating siya sa Caesarea Philippi. Basahin natin sa verse 8. Kinabukasan, lumabas kami at dumating sa Caesarea at pumasok kami sa bahay ni Felipe na ebangelista na isa sa 7 at nanatili kaming kasama niya. So ito po yung Philip the Evangelist. Ito po yung Felipe na nangaral sa lugar ng Samaria. Hindi po nyo, Jerusalem ay isang mataas na lugar. Nandoon po yung Mount Zion. Pero itong Samaria ay mababang lugar. Kaya nga po sa salitang banyaga, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Sabi niya, went down. So, siya bumaba. In other words, tignan po natin sa wika natin, sa salin po rito, ano po. Bumaba kanya. At si Felipe bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ito po salitang ipangaral ang Kristo. Hindi po ito literally nang ibig sabihin na ipinangaral nila ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin po niya, ipinangaral nila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. The Gospel of Christ. Ang tawag po dito ay metonymy. Ang binabanggit po ay si Kristo, pero ang ibig sabihin na nagsulat ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. May katulad po itong talata, lulundag lang po tayo ng ilan, sa Gawa chapter 8 verse 35. Tignan po natin. Nagpasimula magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay pinangaral niya sa kanya yung eunuko o yung bating ang magandang balita ni Jesus. Dito po sa Tagalog, magandang balita ni Jesus. Pero sa English, and he preached Christ Jesus to him. Kanya. Na isa rin pong metonymy. Nang ipangaral po niya si Jesus kasama ang bautismo roon. Na hindi po natin pwedeng sabihin na
Pag ipinangaral natin si Kristo, hindi kasama bautismo dahil nung dumako sila sa dakong may tubig sa talatang 36, sabi ng bating o eunuko, narito ang tubig. Ano nakakahadlang upang kayong bautismohan? So wala tayong mababasang word for word na pinangaral ni Felipe ang bautismo doon sa bating. Kaya yung mga kapatid nang humingi silang word for word, wala kang mababasang word for word na itinuro ni Felipe ang bautismo doon sa bating. Wala. Pero itinuro ba niya? Oo, by necessary inference. Bakit? Paano malalaman nung bating ang bautismo na kailangan niyang gawin kung hindi tinuro sa kanya ni Felipe? So, nung sinabi ni Felipe, pasimula sa kasulatang ito, ay pinangaral niya si Jesus sa kanya, yun po ay metronomy. Walang word for word na mababasa natin na itinuro ni Felipe ang bautismo doon sa bating. Meron ba? Kaya kung minsan yung mga kapatid, naghahanap sila palagi ng word for word, minsan hindi posible yun. Dahil pag ito yung necessary inference, walang word for word doon. Yun ang naisip mo. Paano nga na malalaman ng bating ang bautismo kung hindi tinuro ni Felipe? Pero babasa lang natin, itinuro ni Felipe Jesus sa kanya. So by necessary inference, pag ipinapangaral mo si Jesus, kasama ang bautismo doon. Walang word for word doon, di ba? Kaya minsan doon sa issue po ng baptizer, naghahanap sila ng word for word. Wala rin kayong mababasang word for word sa Bagong Tipan na sinasabi sa atin na kinakailang Kristiyano nagbabautismo para maligtas yung binabautismo. Meron ba tayong mababasang word for word? Wala naman, hindi ba? So, makita natin, may tinatawag tayong necessary inference. Ito pong pinangaral si Kristo, yung ibig sabihin niya, ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Pag ipinapangaral mong Ebanghelyo, kung lulundag tayo sa verse 12, Acts chapter 8. But when they believed Philip, anong tinuro ni Philip? As he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Sabi niyo, concerning the kingdom of God. Ibig sabihin, meron na yung kaharian ng Diyos. At itinuro din niya ang autoridad ng ating Panginoon, the authority of Christ. So pag itinuro ang Ebanghelyo, kasama rin yun. Ito mga premillennialists na naniniwala na wala pang kaharian ng Diyos. At ito itatatag ng Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating at magtatatag siya ng isang physical na kaharian sa Jerusalem. Ay hindi po totoo yun. Dahil sa panahon pa ng mga apostles, meron ng kaharian. Paano? Para natin patutunayan. Dito po sa Gawa, chapter 14, verse 22, sinasabi rito ni Apostle Paul sa mga taong tinuturuan niya na sa maraming kapigatihan, tayo pumapasok sa kaharian. Ganyan. Basahin po natin. At pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga lagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. At sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatihan ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Paano sila papasok kung walang papasukan? Kung walang kaharian ng Diyos, paano sila papasok sa kaharian kung wala pa yung kaharian? That's a necessary inference, di ba? Pangalawa na babasa natin sa Colossians chapter 1 verse 13. Yung mga taga-Colossa, sila po ay miyembro sa Church at Colossae o sa Colossas. Pero sila po inilipat ng Panginoon ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Question, paano sila papasok maililipat sa kaharian na wala pa? Dito basahin natin. Iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal ng anak. So kahit wala pong malalim na pag-aaral, makikita natin nung ipinangaral ni Felipe ang kaharian ng Diyos, ipinangaral niya ang kaharian bilang nandun na, umiiral na kinakailangan silang sumunod sa Ebanghelyo para silang maidagdag ng Diyos sa kanyang kaharian sa pamagitan ng otoridad ng ating Panginoon. Yun ay itinuro ni Philip sa mga taga-Samaria. At ang kaharian ay siya rin ng iglesia.
Ngayon, ang pangangaral po ni Felipe, hindi po siya apostol. So, he was not inspired by the Holy Spirit. Ang mga apostol lamang at mga propeta are inspired by the Holy Spirit pag sila nagtuturo. Pero siya isang mangangaral. At ang kaloob na binigay sa kanya ay hindi kaloob po ng propesya o pagsasalita ng mga wika, kundi paggawa ng mga milagro o miracles. Yun ang kaloob ng Espiritu Santo na ibigay kay Felipe nang patungan siya ng kamay ng mga apostol. Way back Acts chapter 6. So saan nanggaling yung pinangaral ni Felipe? If he was inspired by the Holy Spirit. Sa pamagitan ng tinuro ng mga apostol nung simula. Dito po sa Gawa chapter 2 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. So nagkaroon ng pagtuturo sa aral ng mga apostol. Sa verse 46 nating pagpapatuloy, so continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Pero doon sa una, continuing daily with one accord in the temple, ano ginagawa nila doon? Sila tinuturuan ng mga apostol. Kaya yun ang itinuro ni Felipe na isang mangangaral. Katulad po ni Timoteo. Sabi niya, yung mga bagay na itinuro ko sa iyo sa gitna ng maraming saksi. Hindi ba sabi niya? Ay ituring mo rin sa iba na tapat at makapagtuturo kanya. So ito tinuro siya. Tinuro sa mga apostol kay Felipe yung mga bagay na kanyang ipinapangaral. Ang kahirapan ng panahon na yon ng pangangaral ng Ebanghelyo, wala kang inahawakang bagong tipan na nagsulat. Dahil hindi pa naisulat ng kabuuan ng bagong tipan sa panahon na yon. So paano mapapaniwala yung mga tao sa pangangaral ng Ebanghelyo? Ito ay sa kaso po ni Felipe dahil po dun sa mga miracles na ginawa niya. His preaching was with the miracles he did. Meron pong kaakibat na milagro ang ginawa ni Felipe. Ang po salitang signs, wonders, and miracles, they refer to the same thing. Miracles, it emphasizes it comes from the power of God. Supernatural. Hindi po natural na nangyayari. Pag sinabi natin signs, it is pointing to something. Pag sinabi natin wonder, it makes you think. Anong ibig sabihin, no? So, yung pare-pareho lang po yun. Ina-emphasize lang po yung mga at lang yung lahat ng mga yun, miracles, signs, and wonders are the gifts of the Holy Spirit. Yung makikita natin. So, isang kaloob na naibigay kay Felipe, yung pangangaral o paggawa ng mga miracles. Kung titingnan po lang sa Mark 16 verse 20, yung mga apostles, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. So, pinatutunayan nila yung salitang ipinangaral nila sa pamagitan ng mga kaakibat na tanda na kailang ginawa kanya. So, itong mga miracles na ginawa ni Philip is to confirm sa mga nakikinig ng kanyang sinasabi ay galing sa Diyos. Sapagkat walang sino makagawa ng ganoon sa natural na paraan. Dahil wala pang naisusulat na bagong tipan sa panahon na yon. Dito po sa verse 6, makikita natin ano po ba yung mga ginawa niyang miracles ni Felipe. Ito po makikita natin po. Hinahanap ko lang po yung sa cellphone. Sabi rito, and the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip. Bakit? Hearing and seeing the miracles which he did. So they heard the message. Diba? Meron silang napakinggang itinuturo ni Felipe and they saw the miracles which he did. Ang sabi rito, and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed. And many were paralyzed and lame were healed. And there was a great joy in that city. Dahil maraming taong gumaling.
Pero yung mga miracles na yan is for the purpose ng Diyos to confirm that the word preached ay galing sa Diyos. Bakit din na natin kailangan ngayon yan? Dahil nakasulat na yung Bagong Tipan. At that time, wala kang nakasulat eh. So, paano mo patutunayan yun? Totoo yung tinuturo mo? Through the miracles or through the gifts of the Holy Spirit. Kung hindi miracles ang ibinigay sa'yo, mga kapatid. Di ba? Kay Philip, miracles ang binigay sa kanya. Pero may tao rito na si Simon Magnus. Simon the Sorcerer. Yung pong sorcery, marami siyang pinanggalingan yan. Yung po siyang pharmacy. Pharmakia, kanya. Ang ibig sabihin na is sorcery. Pero ang ginamit na sila tapo rito ay mageo. Na ibig sabihin to practice magic. Ito po mga magic na ito, hindi po katulad ng panahon natin ngayon, yung mga magic ay pabili sila ng kamay. Nung panahon na yon, they claim that they did it with supernatural powers. Obviously, ito'y hindi galing sa Diyos. Dahil ang sorcery, kasalanan. So si Simon Manggagaway was a sorcerer. He was practicing magic. Dito sa verse 9, nabasahin natin, but there was a certain man called Simon Magnus, who previously practiced sorcery in the city and astonished the people of Samaria, claiming that he was someone great, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. So pag mayroong tao na gawa ng mga pambihirang bagay na hindi mo nagagawa sa totoo ng paraan, yun na naisip ng mga tao. Ang tao ito yung galing sa kapangyarihan ng Diyos. And they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time. Sabi, nakagawa siya ng mga bagay na pambihira. Kaya nga napaniwala niya yung mga tao sa mahabang panahon sa Samaria dahil sa mga bagay na pambihirang ginagawa niya. Kaya pansinin po natin. Yung mga sorcery at saka yung miracles from God are different. Hindi sila pareho. You can see the distinction. Kasi si Simon mismo nakita niya yung pagkakaiba ng kanyang ginagawang sorcery at yung kababalaghan na ginagawa ni Philip na galing sa Diyos. Nakita niya yung pagkakaiba. So there is a difference, di ba? There is a distinction. Dito po sa verse 13, si Simon po isang palataya. Yun po ay pambihira. Ibisipin nyo, siya po ay isang sorcerer, nakagawa siya ng mga pambihirang bagay, pero siya mismo naniwala siya sa Ebanghelyo, sa sumunod. At siya nabautismohan. Bakit? Yun ang magandang tanong. Why? Bakit? Porke? Nga naman, from yung Messiah. Dito po sa verse 13. Then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed. Pag sinabing amazed, siya po ay nabighani, ibig sabihin. Sa'yo namangha. Seeing the miracles and signs which were done. In other words, siya'y gumagawa rin ng gano'n eh. Pero yung sa sorcery, yung kay Felipe galing sa Diyos. Si Simon mismo nakita yung pagkakaiba. In other words, the miracles from God are different. Diba? Nakikita niya yung pagkakaiba. Kaya si mismo naniwala siya. You can see the distinction. Tingnan po sa ating modernong panahon. May mga tao, Pentecostal, charismatic, they claim that they can do miracles. At meron tayong nakikita sa TV. Allegedly, they are performing miracles. Pero pasinin ninyo, si Simon, the sorcerer, nakita niya yung pagkakaiba. Tinanggap niya yung ginagawa niya hindi totoo. Hindi kapangyarihan ng Diyos. Yung ginagawa ni Philip ay kapangyarihan ng Diyos. Kahit sa panahon natin ngayon, there are those who claim they can perform miracles. So paano natin malalaman kung totoo o hindi?
we can compare them to the miracles in the New Testament. Kapag pinag-aralan po niyo mga miracles in the New Testament, ang keyword ay immediately. Yung pilay, immediately lalakad. Yung pipe, immediately makapagsasalita. And it can be confirmed and verified. Sapagkat kung kiniklaim natin, nakagawa po tayo ng miracles, hindi po katakataka yan. Bakit? Kahit si Satanas, kaya niyang gawin yan. Hindi po sa Pangalang Thessalonica, 2 Thessalonians, chapter 2, verse 19. The coming of the lawless one, the apostate one, is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Ganon din naman po yung mga nag-aagi sa panahon natin ngayon. Pag ipinapaliwalag natin sa gaya sa salita ng Diyos, na itong ganong klaseng miracles ay nawala na, hindi man sila naniniwala. They do not receive the truth. Hindi nila tinatanggap kung ano nakasulat. So that's the reason that they are deceived. Sila yung nadadaya. Pero kung tayo po alam natin ng katotohanan, we will never be deceived. Alam natin, hindi man totoong miracles yung ginagawa nila. Dahil mababasa na sa Biblia, tapos na yung mga yan. Hindi na yan umiiral sa panahon natin. Babasa natin yan. So pag tinanggap yung totoo, alam natin, hindi totoo yung mga nag-aangkin na sila gumagawa ng miracles. So those who know the truth will not be deceived by these claims of miracles. Katulad ng mga tao sa Samaria. People in Samaria saw the difference between the sorcery and the miracles that Philip did. The former came not from God, the latter came from God. Yung ginawa po ni Felipe ay galing sa Diyos. Kaya naniwala sila. They were converted by the power of the gospel. Yung sa Romans 8:12, naniwala sila eh. Tingnan niyo, basahin natin. When they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed, seeing the miracles and signs which were done. So nakita niya yung tandang ginawa ni Felipe ay hindi niya kayang gawin. Dahil ito'y galing sa Diyos. Wala siyang kapangyarihan na ganun, wala siyang parang kapangyarihan na taglay ang kapangyarihan ni Philip. Kaya siya rin po'y naniwala. Nakita niya yung mga miracles na nagawa ng Philip ay totoo, they're real miracles. Yung ginagawa niya, hindi. Kaya naniwala siya. Ano nagligtas sa kanila? Hindi yung miracles. Ang nagligtas sa kanila yung Ebanghelyo. Sa Romans 1:16, di ba? Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at ganyan sa mga Grego. So yung makikita nyo, nakumberte yung mga tao sa Samaria. Bakit? Pinangaral ang Ebanghelyo. Dito rin natin makikita sa kasaysayan po na ito ang pagkakaiba ng evangelist from the apostles. The apostles, they have the power to lay their hands on a Christian and he will receive a gift from the Holy Spirit. Meron silang ganong klaseng kapangyarihan. Si Philip, wala. By necessary inference, wala. Ay tingnan nyo, wala tayong mababasang word for word na si Philip ay walang kapangyarihan na ipatong ang kanyang kamay at tatanggap yung pinatungan niya ng kaloob ng Espiritu Santo. Wala tayong word for word na mababasang gano'n. Pero by necessary inference, yun ang ating makikita. Kaya mga kapatid, yes, merong word for word kuminsan, pero kuminsan walang word for word, especially kung ito'y necessary inference. Walang word for word. Bakit kayo naghahanap ng word for word sa walang word for word? Kung nakakausap niyo yung mga Pentecostal, halimbawa, at sasabihin natin, yung mga mangaral ay walang kapangyarihang magpataw ng kailamang kamay at tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo yung pinatungan niya. Paano kung tinanong kanya? Saan yung word for word na yun? Wala kang mababasa. Ipapaliwanag mo rin.
It is a necessary inference. Kailangan mo siyang ipaliwanag. Paano tayo makakarating sa ganong klaseng kaisipan? Sa verse 14, now when the apostles were at Jerusalem, tandaan natin sila hindi umalis sa Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God, meaning the gospel, they sent Peter and John to them. Bakit? Sapagkat Peter and John were apostles. Meron silang kapangyarihan to lay their hands and tatanggap ng kaloob yung pinatungan nila ng kamay. When they had come, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Ito po yung metonymy. Hindi na tinanggap yung Espiritu Santo mismo, kundi yung bagay na galing sa Espiritu Santo. For as yet, he had fallen upon none of them. In other words, hindi pa na tinanggap ang kaloob ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Ito ang necessary inference. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Paano natin malalaman that they did not receive the Holy Spirit as a person? Dahil sa Gawa, chapter 19, ginawa ni Apostle Paul yun. Pinatungan niya ang kamay, ito 12 alagad na tagpo niya sa Ephesus, sa verse 6, 19 verse 6. Nang may patong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. So the receiving the Holy Spirit means receiving a gift from the Holy Spirit. So yun ang makikita natin. Kaya nga, by necessary inference, mapapatunayan mo si Pablo isang apostol. Bakit? Because he had the same powers as the rest of the apostles. So yun po makikita natin, may pagkakaiba. Yung mga ngaral, wala silang kapangyarihan na ganoon. Katulad ng mga apostles. Yung mga apostles lang may ganung klaseng kapangyarihan. Now, si Simon, dahil dati po siyang nakapagbibighani sa mga tao sa lugar na yan, gusto rin niya magkaroon ng ganung klaseng kapangyarihan. Simon also wanted to have that power that Peter and John had. Nataglay ni Pedro at ni Juan by providing money to buy that power. Kaya nga po ngayon may salitang simony. Ano yun? Is the act of buying or selling church offices or sacred things for a temporal price. It is named after Simon Magus or Simon the sorcerer to try to buy the power to give the Holy Spirit from the apostles in the Bible. Yun ang simony kanya. Yung kasalanan ni Simon na manggagaway, and when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, he offered them money, saying, "Give me this power also, that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit." Ang problema ni Simon Magus, hindi niya naintindihan niyo. Wala rin kapangyarihan si Peter and John to transfer that power sa kanya. Dahil ito yung nanggaling sa Espiritu Santo dahil sila yung mga apostol. So sometimes ignorance, pagka hindi natin alam, ito nagpapahamak sa atin. Ito nagpahamak kay Simon. Kung alam lang ni Simon na ito'y taglay-lawan ng mga apostol, dahil ito'y pinangako sa kanilang Panginoon, hindi niya itatangkain yung bagay na yun. Unfortunately, hindi niya alam. Kaya nangyari, he was rebuked by Apostle Peter. Ang may babasa sa chapter 20, verse 20, verse 24. But Peter said to him, "Your money perish with you, because you thought that the gift of God could be purchased with money." Kaya akala niya pwedeng bilhin ng pera. Mga kapatid, hindi lahat ay pwedeng bilhin ng pera. Ngayon na sulat, sabi sa Song of Solomon, you cannot buy love with money. Hindi mo pwedeng bilhin ng pagmamahal ng pera kanya. Hindi mo rin pwedeng bilhin itong kaloob na binigay ng Diyos ng pera kanya. You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Repent, and therefore of this your wickedness, and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. Kung ibig sabihin ni Pedro, kung sincero ka sa paghihingi ng tawad, baka patawanan ka ng Diyos. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Ito po yung interesante na po.
nainggit si Simon sa kapangyarihan na nakita niya sa mga apostol, Apostle John and Peter. Kaya naisip niya yung kasamaan na yun. Sa verse 24, then Simon answered and said, pray to the Lord for me, that none of the things which you have spoken may come upon me. Alam niyo, pag tinitingnan natin ito, kung isipin natin baptizer, sino nag-baptize? Obviously, si Philip the Evangelist. Di ba mayroon siyang taglay na kapangyarihan gumawa ng miracles? So, kung titignan natin lahat ng halimbawa, sasabihin natin, lahat ng nagbaptizo Kristiyano, ang tanong doon, sila ba'y Kristiyanong katulad natin? Oo, sa pananampalataya, katulad natin. Pero taglay ba natin kapangyarihan na taglay niya? Hindi. So, kung gagamitin natin yung pagmamatwid ni lahat ng nagbaptizo ng Kristiyano, kailangan rin yung tanggapin na ito mga Kristiyano ito ay apostles o kaya mga maangaral na may kapangyarihan gawa ng miracles. Eh di wala tayong kapangyarihan, wala tayong karapatan mga baptize. Bakit? Hindi tayo apostle. Wala rin tayong kakayang gumawa ng miracles. Kaya hindi pwedeng gawin yung klaseng ganong argument. It doesn't follow. Kaya iingin din po natin, saan natin mababasa word for word na sinasabi sa Biblia, word for word, that the baptizer shall be a Christian for the baptism to be valid. Saan mababasa yung pangusap na yan? Di ba wala rin? So pagkatapos, babalik ta rin. Saan yung mababasa kanya na pwedeng mag-baptism de Kristiyano? Wala rin naman kayo word for word, di ba? So, aside lang po yun. So mga tweet, ito po ay isang magandang aral sa atin. Na yung pag-uusig, hindi po yan bagay na masama. Not necessarily. Yung pag-uusig na nangyari sa mga Kristiyano ay para sa mabuti. Bakit? Dahil kung walang pag-uusig, mananatili lang sila sa Jerusalem. Hindi sila magsisipangalat at ipangalan ng Ebanghelyo. Mananatili lang sa Jerusalem. Pero yung pag-uusig na yun, bagamat masakit at may namatay, ito yung nagdulot ng kabutihan para sa pangangalat ng Ebanghelyo. Imbes na kumaunti mga Kristiyano, sila'y dumami. So, yung kapigatihan, hindi yan masama. Either ito yung nagpapatibay sa ating pananampalataya at sa ating motivation na ipangalan ng Ebanghelyo, katulad po nangyari sa mga kapatid na ito. Pangalawa, mahalaga na ang ating pananampalataya ay tumitibay at lumalago. Bakit nagkaroon sila ng kakayahan na ipangalan ng Ebanghelyo? Dahil natuto sila sa pagtuturo ng mga apostol sa kanila. Yung pagsasama-sama nila sa templo araw-araw at sa pagtuturo ng aral ng mga apostol sa pagsamba nila ay nagbigay sa kanilang kaalaman at pagkaunawa at tiwala para may pangalan ng Ebanghelyo. Kumisan, kaya wala tayong tiwala na ipangalan ng Ebanghelyo dahil wala tayong kakayahan. When you have the ability, there's the confidence. Ganun talaga yun eh. If you are able, then you are confident. If you're unable, then you don't have the confidence. Siyempre, kung wala kang kakayahan, bakit ka papasok doon sa ganun larangan? Dahil wala kang kakayahan eh. Pero yung pagpapatibay ng mga kapatid is to equip. Kaya nga po yung New King James sa Ephesians chapter 4 ay napakahalaga. Basahin natin. Kaya po yung pagtuturo, hindi lang pagpapatawa, pagpapasaya, hindi nga pagtuturo yung pagpapatawa eh. Kung kayo po yung mahilig magpatawa, maganda ay mag-stand-up comedian na lang kayo. Huwag kayong mangaral. Antithesis ng pangangaral po yun eh. Imbes na seryoso yung mga kapatid na makinig, nasa-sidetrack sila ng mga pagpapatawa. Sa Ephesians chapter 4, verse 11, verse 12. And he himself gave some to be apostles, apostolos, prophets, prophetess, and some evangelists, evangelistes, and some pastors, poimen, and teachers. Bakit? What? Why? What is the purpose? This is verse 12. For the equipping of the saints. When you equip, you give the ability, di ba? Binibigyan mo siya ng kakayahan. For the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ang ating pagtuturo ay para mabigay ng kakayahan ng mga kapatid na makapaglingkod para siya katitibay
ng katawan ng ating Panginoon. Ito makikita natin sa mga kapatid na ito. Wala tayong mababasa sa word for word na sila ay naging matibay dahil sa pagtuturo ng mga pastors, pero pumapasok ang necessary inference. Bakit? Paano sila mangangaral sa kailang paglalakbay kung wala silang kaalaman sa Ebanghelyo? So tingnan niyo mga kapatid, kung minsan wala tayong word for word, pero pumapasok at tinuturuan tayo ng tinatawag na necessary inference. Hindi nakasulat, pero yun ang pumapasok sa ating kaisipan. Yung halimbawa nga, si Felipe at yung bating. Alala man tayo mababasa ng word for word na tinuro ni Felipe yung bautismo sa bating. Pero bakit natin nila alam na tinuro niya? Dahil nakikita siya ng tubig, nagtanong siya, narito ang tubig. Ano ako nakakadlang o pa kayo mabautismo? So pagka humingi tayo ng, yes, sometimes there is word for word evidence, sometimes there is not. Makikita lang natin ng prinsipyo na tinuturo sa atin sa pamagitan ng necessary inference. So dito po sa Samaria, ito po yung mga lugar dito, yung mga Samaritano. Kumbaga po sa Mongrel, sila po hindi purebred na mga Hudyo. Sila nahaluan ng lahi na hindi Hudyo. Kaya kuminsan, sila po ay hindi tinatanggap na mga Hudyo bilang mga Hudyo. Pero lang po lahat sila yung mga Hudyo dahil nagturo rito si Philip, the evangelist. Dahil ang unang panahon ng pangangaral, ipinangaral lang nila yung Ebanghelyo sa Hudyo. So again, that's a necessary inference. Diba? So nung natapos na ng purpose po ni Peter and John na bigay sila ng kaloob ng Espiritu Santo sa mga kapatid sa Samaria, bumalik sila sa Jerusalem. They returned to Jerusalem. So ito po ang halimbawa ng conversion ng mga taga Samaria. Ano makikita natin? Wala sinabing sila nagsisi. Wala sinabing they confess with their mouths that Jesus is the Son of God. Wala. Ang nabasa lang natin, they believed and were baptized. Pero by necessary inference, alam natin that they repented and they confessed. Bakit? Dahil sa mga halimbawa na makikita natin sa aklat ng Manggawa, ay ginawa nila yan. At tingnan niyo, napakahalaga ng necessary inference. Kaya lang, kuminsan dahil sa maaaring saradong kaisipan sa isang bagay, hindi na natin pinapansin yung ganoon. Pero kailangan tayo bukas ang kaisipan sa anumang bagay. We have to be open-minded para matuto tayo. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sa susunod na linggo, pupunta po tayo doon sa bating o doon sa eunuch. Ano po? And so on and so forth hanggang sa matapos natin na lahat ng cases of conversion in the book of Acts. So salamat po sa inyong pakikinig. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sabi ng mga Bisaya. I know that my Redeemer lives and living cares for me. I know eternal life He gives and gave on Calvary. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful love that brought Him from heaven above, beautiful heaven above, as a righteous die on the tree, suffer and die on the tree, to save a person like me. I know the promise cannot fail, the hour is drawing nigh. No cruel death my flesh assail, my soul shall never die. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful love that brought Him from heaven above, beautiful heaven above, as a righteous die on the tree, suffer and die on the tree, to save a person like me, a sinner like me. I know my mansion He prepares me
beside the crystal sea, that where he lives and loves and cares, there I may ever be. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful love that brought him from heaven above, beautiful heaven above, and surrounded die on the tree, to save a sinner like me, a sinner like me. The world all about me has now no allure. Its pleasures bring pain, its wisdom is vain. I seek a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died my salvation to win. He went in my stead to Calvary and bled. Redemption impels me to give up all sin. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, to trust in His might, I'll put Jesus first in my life. I know there's a home for the ransomed and blessed, when death is no more, when struggle is o'er. For those who love Jesus and give Him their best, I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, to trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Though earth's tribulations continue each day, though pleasures may call, though evil enthrall, His grace will protect me forever and I. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Yan po natin yung mga nag-comment po. Kapatid, dito po sa ating information po ng live na ito, meron pong 7 shares na nakikita natin. At may 18 nag-comment. So, una sa listahan, Julian Lel, good evening. Oljano Campo, good evening po. Ito po yung mga taga UAE, ano po. Ibanya Senior Sari, good evening po kapatid na Lordy. At sa lahat ng kapatid kay Cristo. Marisa Rieta Manzanillo, good evening Brother Lordy. Sa lahat ng viewers. Lerito Torreliza, ito po yung taga Canton, Ilocos Sur. Na ibang Arabi, kata kay amin, kakapsat. Sa Ilocano po yung Bisebe, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Brother John Bautista, ito po ang magigiting na mga karoon sa Briones Subdivision Church of Christ sa may Cabanatuan City. Good evening. Gabriel Foss, good evening. Nito lang Lacanlale, taga Balakat po ito.
Good evening po sa lahat. Maria Feliciano, good evening, Brad. Ibanez Senior, watching from Kamiling, Tarlac. Rafael Ortiz, good evening to all. Reggie Margueles, good evening, Brad, watching from Malabon, Maysilo, taga Metro Manila na po. Rower Calas, na ibang Arabi, kata kay amin kakabsat, katulad lang po yan ang sinabi ni Brother Lito Torreliza. Joseph Sanorho, thank you. Tapos may mga tanong na po rito. Bernardo Gamueda. Magandang gabi kapatid. Kailan po nakumpleto na naisulat ang Bagong Tipan? Actually po, tutignan natin, bago po ito naisulat, nakumpleto na eh. Dahil sa 2 Peter, sinasabi sa atin, for instance, naibigay na sa atin lahat ng mga bagay kanya na kailangan natin, as His divine powers given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Katulad po sa Jude verse 1, verse 3, dahil isang chapter lang po ito. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which is once for all delivered to the saints. Pero, dyan sa kailang pangangaral, nakumpleto na rin. Pero nakumpleto yan nung ito'y naisulat. Ay, makikita natin ang pinakahuling aklat sa Biblia, aklat ng Apokalipsis. So, naisulat po ang aklat ng Apokalipsis. Yung po ang completed New Testament. Yung makikita natin. Si Andrew Romero, bakit naging bahagi ng New Testament and Four Gospels book? Dahil ito ang kasaysayan ng Panginoon. Tingnan niyo doon sa unang bahagi ng Matthew chapter 1 verse 1, sabi niya, this is the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham, the son of David. So makikita natin, sinasabi ni Mateo na ito yung iniintay nating anak ni Abraham na magliligtas sa atin, at yung anak ni David na magiging hari sa kaharian, ganyan. So, kailangan patunayan ng Diyos na itong Jesus na ito ay sutong tao na umira. Kay Matthew, Mark, Luke, and John, yan ang biography ng ating Panginoon. At the same time, yan ang panimula ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon o yung kautusan sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, umiira ng kautusan ni Moises nung buhay ang Panginoon dahil sa Galatians chapter 4, sinasabi ang ating Panginoon ay nabuhay sa ilalim ng kautusan. So, umiiran na kautusan sa Matthew, Mark, Luke, and John ay kautusan ng Moises. Pero doon nagsisimula ang Panginoon sa kanyang pagtuturo hinggil sa mga bagay ng kaharian niya. So, yun ang panimulang pagtuturo ng mga kautusan sa kanyang kaharian sa bagong tipan. Yun ang makikita natin. Sa Galatians chapter 4, verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So, nawala lang ang kautusan ni Moises na matay ang Panginoon. Pero kailangan natin Matthew, Mark, Luke, and John. Dahil doon pinatutunayan sa atin kung sino si Jesus at kung paano siya na siya'y totoong tao na nabuhay sa mundo. Nagsimulang ituro ang kanyang ebanghelyo nung siya'y nangaral. Di ba? Kakailangan talaga yun. Bahagi yan ng bagong tipan, hindi yan bago ng Old Testament. Ang Old Testament natapos kay Malakay. So, ang bagong tipan nagsimula sa Mateo at natapos sa Apokalipsis. Yung gospel po ba'y binubuo ng death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesus? Hindi, yan ay bahagi lang ng ebanghelyo. Actually, ang ebanghelyo ang buong bagong tipan. Kaya nga nung sabi niya sa Galatians chapter 1, makikita natin. Ano bang, binago ba nila yon? Binago ba nila na nagtuturo ba yung yung nagturo sa Galatia na hindi ganun kanya. Binabago namin ng ebanghelyo kasi hindi na magtotoo na buhay na maguli, etc. Yun ba yung binago nila? Hindi. Ang binago nila
ay tinuturo nila ng kausan ni Moises ay kailangan ding sundin. Pero tingnan niyo sinasabi ni Pablo, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Ang ginamit ni Pablo ay ebanghelyo, pero ang pagkakamali ng mga nagturo sa taga-Galacia ay sinasama nila yung kausan ni Moses bilang bahagi ng ebanghelyo. So, ang ebanghelyo, ang kanyang pundasyon ay ang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Kung wala yon, wala tayong ebanghelyo. Pero hindi lamang yun ang ebanghelyo. Ang buong bagong tipan, ang buong kausan ng ating Panginoon ay ebanghelyo. Tingnan niyo sa 1 Peter chapter 1. Doon ating mababasa mga kapatid. Dito po sa verse 23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever, because all flesh is as grass, all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flowers falls away, but the word of the Lord endures forever. This is the word which by the gospel was preached to you. So, ang ebanghelyo ang buong salita ng ating Panginoon. Dito po sa kay Bernardo Camueda, based on lesson na ito, walang mababasang nag-rebaptize si Simon, pero siya'y nag-repent ng kanyang kasalanan. Hindi mo naman kailangan mag-rebaptize kung nagkasala ka pagkataas mo mabaptismo ha. Kasi ang bautismo hindi lamang nagpapatawad sa iyong mga kasalanan, ikaw rin ay nagiging anak ng Diyos pag ikay nabautismohan. So kung ikay anak na ng Diyos at ikay nagkasala, pagkatapos mo naging anak ng Diyos, hindi ka na kailangan yung panganak na muli o mabaptize muli. Kailangan mo lang magsisi. Dito po sa 1 John chapter 1. Ito yung mga Kristiyano na, di ba? Kasama rito siya pasal dyan eh. So 1 John chapter 6 o chapter 6 hanggang chapter 1 verse 6 hanggang verse 10. If we say that we have fellowship with him sa Diyos and walk in darkness o kasalanan, we lie and do not practice the truth. But if you walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say, ito po yung first person plural, kasama na nagsasalita. If we say that we have no sin, at ang nagsasalita si Apostle John, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, or in other words, magsisi, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi ka na kinakaili, sinasabi kailangan ka magpabaptize muli. Wala tayong mabawas sa katuruan na gano'n in the first place. Wala rin biblical principle na nagsasabi sa atin ng gano'n. At wala rin tayong makikita na rebaptize nang sila nagkasala. Nung nagkasala si Apostle Peter, pinagsabihan siya ni Apostle Paul. By necessary, si Pedro nagsisi. So, ibig sabihin, pag nagkasala tayo pagkatapos natin maging Kristiyano, we do not need to be rebaptized. Ang bautismo po, minsan lang ginawa yan kung ito'y tamang bautismo. May katuruan din na mali. Sabi nila, pag nabaptize ka, kahit may mali yung bautismo, huwag ka nang mapabautismo kasi nagpabautismo ka na. Hindi ka nagpabautismo kung mali. Ang tamang bautismo, yung sinasabi sa Biblia, pag ginawa mo yun, hindi mo na kailangan gawin. Minsan lang tayo maipapanganak. So, sa physical na paraan, minsan lang tayo naipanganak. Pero sa spiritual na sa spiritual, ganoon din, minsan lang tayo naipanganak na muli. Hindi na tayo may papanganak muli pa. Kristyano ka na eh. Pag nagsisi ka, dahil nagkasala ka bilang Kristyano, kailangan lang magsisi. Yun ang mababasa natin sa Banal na Kasulatan. Yun lang po, maraming salamat sa inyong mga tanong. Maraming salamat din sa inyong mga pagbati. So, tapos na po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. At tayo po ay magpapahinga na sa gabi. At naway bigyan pa rin tayo ng karagdagan ng buhay sa bukas. Kung wala na, that's it. Wala tayong magagawa. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagagalak
sa ganitong pagkakataon na inyong binibigay sa amin. Ang kagalakan ng mulit-muli aming saliksikin at pag-aralan ang iyong mga salita. At mulit-muli ay magbibigay sa amin ng panibagong kaalaman at pagkaunawa na nagpapatibay po sa aming puso at pananampalataya. Now ngayon mabigyan niyo kami ng malinis na puso sa amin, na aming bantayan na aming puso, sapagkat lahat ng mga bagay na aming ginagawa ay galing sa aming mga puso. Tawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga pagkakasala. Dinadalain din po namin mga kapatid na may sakit, na kung sila po ay may kagalingan, ay pagalingin niyo sila, O Diyos. Kung wala ng kagalingan, ay sana'y matanggap ang kanilang kalagayan dahil sa kanilang pananampalataya. Dinadalangin din po namin ng mga kapatid na namatayan at nawala na mahal sa buhay, na sana'y maging matatag kanilang sarili at unawain ng mga ito'y pansamantala lamang at ang ating inaasam na ating tunay na tahanan sa langit. Sa kasalukuyan pong panahon ng Diyos, dinadalangin namin ang kaguluhan ng aming mga bagay na nangyayari sa aming bansa. O sana po ay maging marunong ang aming mga namumuno para mapanatiling kaayusan at katiwasayan sa aming bayan. At po magpapatuloy kami ng paglilingkod sa inyo ng buong kapayapaan at katiwasayan. Muli, O Diyos, kami nagpapasalamat at hiningin namin ito at pinababatid sa inyo sa dakilang pangalan ng Kristo Kristo namin tagapagligtas. Amen. So, loobin po ng Panginoon sa Miyerkules. Mohon, kita tayo sa Miyerkules. Magandang gabi, mga kapatid, at tayo po'y palagi mag-ingat.